Nagsampa na ng kasong murder ang anak ng Taiwanese fisherman na nasawi sa pamamaril ng Philippine Coast Guard sa Balintang Channel. Dito sa Pilipinas, sinimula naman ang interogasyon ng Taiwanese investigators sa mga kawani ng Philippine Coast Guard at BFAR. May report si John Consulta. 小刘等这个消息，希望借由我们今天来这么耗费这么久的时间，可以还我们洪家一个公道。 Di mapigilang umiyak ni Hong Shi-cheng nang humarap sa Philippine media nang pag-usapan ng kanyang amang mangingisdang namatay sa pamamaril ng Philippine Coast Guard sa Balintang Channel noong May 9. Para magkaroon daw ng katarungan ang pagkamatay ng kanyang ama, nagsampa na siya ng kasong murder laban sa mga sangkot sa pamamaril. Na-inspeksyon na rin ng NBI team sa Taiwan ang Guada Shing No. 28, ang fishing vessel na dala ng mga Taiwanese fishermen nang makaharap doon ang Coast Guard. Inalam nila ang trajectory o direksyon ng pinanggalingan ng mga balang tumama rito. Ang reenactment din ang isinagawa kung saan ipinakita ang mga nakaligtas sa Taiwanese fishermen at kung saan sila nakapwesto nang mangyari ang insidente. Mahigit 40 tama raw ng bala ang tinamo ng fishing boat na Guada Shing 28 noong May 9. Pero ang pinakamahalaga sa lahat ng tama na ito ay itong number 10 kung saan daw ito ang tama na nakapatay sa Taiwanese fisherman. The bullet is penetrate the wall of the vessel, so and hit the neck and out from the back. Sa ngayon, kasi we are still gathering the evidence, we will submit it to Manila para pag-aralan namin kung ano ba talaga ang magiging position natin sa incident nito. Sinuri din ng NBI ang voice data recorder kung saan ayon sa Taiwanese authorities ay mapatunayan na nasa loob ng teritoryo ng Taiwan ang fishing vessel ng ipapatukan ng Coast Guard sa Pilipinas. Isang closed-door interrogation naman ang isinagawa ng investigating team ng Taiwan sa 3 tauhan ng BFAR na nakasakay ng barko ng Coast Guard. We try to ask questions about this incident for some witness and as well as some officials. An accident on board. Nagsimula na rin ang pagharap ng 17 tauhan ng Coast Guard sa mga investigador ng Taiwan. Tatagal hanggang bukas ang interogasyon. I think there were answers given to all the questions. Whether they are satisfied with those answers, then as what they said, let's wait until the determination of the investigation. Di pa man tapos ang investigasyon, kumpiyansa raw si DODC Secretary Jun Abaya na walang nilabag ang Coast Guard sa rules of engagement. Warning shots were fired and likewise within the rules of engagement that after the hostile act, if the vessel does not stop, there is authorized use of force but clearly only for defense or immobilization of the vessel. Sa gitna naman ng nananaigit tensyon sa pagitan ng Pilipinas at Taiwan, inanunsyo ng Cebu Pacific na kinansela nila ang launching ng isang bagong Taiwan route. Ito sana ang grupo ng mga flights mula Cebu hanggang Taipei na magsisimula sana sa buwan ng Hulyo. Nitong nakaraang linggo, kinansela rin ng Zest Airlines ang ilang flights patungong Taiwan. Mula rin sa Taiwan, John Consulta, GMA News.